Paulit-ulit na ginahasa ang isang babae ng driver at konduktor ng sinakyan niyang van pauwi ng Surigao del Sur. Ang biktima iginapos pa bago hinalay. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Sampal at sapok ang inabot ng dalawang lalaking yan mula sa babaeng pasahero na paulit-ulit nilang ginahasa. Ganun na lang ang galit ng biktima na si alias Rose dahil sa kalunos-lunos na sinapit. Kwento ni alias Rose, uuwi sana siya ng Tandag sa Surigao del Sur para magbakasyon. Mula Maynila, sumakay siya ng van. Mula sa Southern Luzon, sumampa ng Roro ang van. Matapos ang 2 araw sa dagat, dumating sa terminal sa Carrascal, Surigao del Sur ang Roro. Dito nang bumaba ang ibang pasahero ng van. Naiwan naman ang biktima dahil nga sa bayan pa siya ng Tandag sana bababa. Pero imbis na bumiyahe, pumarada ang van sa convenience store na malapit sa terminal. So, ang sabi po sa kanya ng driver at konduktor habang nag-aantay pa po ng ibang pasahero, magpapahinga lang din po muna sila at doon po sila bumili ng alak at uminom pa po doon sa loob ng van. Matapos mag-inuman, dito na nila sinunggaban ang biktima. Kwento ni alias Rose, iginapos ang kanyang kamay at dito na siya sinimulang halayin. Hindi nila ako tinali. Nilagay yung ano ko doon. Dati tinali nila ako, nakahiga na nga ako doon. Tapos nakabili sila ng alak. Matapos ang panggagahasa, inikot pa raw ng driver ang van ng ilang oras. Inakala naman ng biktima na palalayain na siya. Pero pagdating sa terminal ng Claver sa Surigao del Norte, ay muli siyang hinalay. Nang matapos, dito na pinakawalan ng mga sospek ang biktima. Binalik pa nila ang wallet ng babae para may pamasahe siya pauwi ng Tandag. Pinagbantaan din nila si alias Rose na papatayin kung magsusumbong sa mga pulis. Sa kabila nito, di natinag ang biktima at agad humingi ng saklolo sa mga otoridad. Sa kasunod na follow-up operation, natunto ng mga pulis ang van ng mga sospek sa isang auto shop. Napag-alaman din nilang nag-check-in ng mga sospek sa kalapit na motel. Inisa-isa po namin yung mga CCTV, chinek po namin at nalaman kung nasaan po yung sasakyan. At sa tulong po ng mga intelligence operative po natin, na-identify po yung kung saan pumunta galing doon sa pinag-iwanan ng sasakyan itong mga suspect. Hindi tinanggi ng mga salarin ng pangahalay. Pinagsisisihan namin yung nagawa namin. At hindi namin sinasadya namin. Dala lang siguro ng alak na mapatawarin na sana kami. Nangarap ngayon ang driver at konduktor sa kasong rape. Nananawagan naman ang Claver Police sa mga posible pang biktima ng mga sospek na lumantad at magsampa rin ng kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.